Pinayuhan daw ni Wang Yi, Chinese to no, umano ang Pilipinas na isaoli ang Pag-asa Island sa China. Dapat umiwas sa gulo mga tol. Eto nga Pag-asa Island, ah, ano na 'to, may mga Pilipino nang nakatira diyan, pero isa 'yan 'no, sa pati 'yan inaangkin na rin mga tol ng China. So itong videong panonoorin natin ay mula kay PHTV. Yan, bago natin 'to simulan siyempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Hindi tayo nagbabalita 'no, tayo ay nagre-reaction lang sa mga video at nagbibigay ng komentaryo mga tol. So, samahan lang ninyo ako, panoorin natin 'to mga tol at bigyan natin 'to ng reaksyon at commentary. At huwag mo kakalimutan mag-subscribe mga kapatid kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Ito pala si Wang Yi. Iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli na ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo. Kung sinabi Manila yan, no, isa lang ang masasagot natin dyan. Nahihibang ba kayo? Di ba? Nahihibang ba kayo? Ano isasaoli? Di naman ninyo yan. Hindi namin hiningi yan sa inyo at hindi namin yan inagaw sa inyo. Di ba? Dapat tayo ang mga Pilipino ang nagsasabi niyan sa kanila. Isoli nyo na sa Pilipinas yung mga bakuran na mga binakuran nyo, yung mga inaangkin ninyo. Yan, tayo dapat ang nagsasabi niyan sa kanila. At bagsik ng Chinese military. Iginiit ni Wang Yi ng Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongyi daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ang Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ang China na angkinin ang Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Hindi naman bago na yan no, mga kapatid, yung mga ganyan. Kahit na napakalayo sa kanila mga tol. 'Di ba? Airspace nga inaangkin nila Biruin mo airspace mga tol. 'Di ba? Bakit hindi tayo magugulat pati buwan kanila na. 'Di ba ngayong Scarborough, 'di ba doon nga nagkaroon ng standoff dati noong 2012 mga tol. Naangkin nila kasi 'yun Gaano kalayo sa kanila 'yon? Isa sa mga napanood natin kay Sir Pau PH pa 'yon. O tama, kay Sir Pau PH. Ang sabi niya ay nasa 594 nautical miles mga kapatid. No? Ganon kalayo sa kanila yun. Ano ba yung sabi sa international law? Di ba sabi 200 nautical miles lang? Yung sa atin nga ang sinasabi natin 200 nautical miles Yun yung pasok sa ating EEZ. Sa kanila 594, di ba? Lagpas-lagpasan na Lagpas-lagpasan na sa kanila pero talagang inaangkin pa rin nila. Dahil nga doon sa sinasabi nilang 10 line, no? Ginawa na pala nilang 10 line. Hanggang nga doon sa pinakababa, no? Doon sa tapat na ng Malaysia, 'di ba? Pati yung kanila na rin. Grabe tong mga 'to Iniulat ito matapos bigyang diin ng PCG ang kahalagahan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-militarization sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission.
Sinabi ni Tariela na hindi nila nais i-provoke ang sinuman. Nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-militarization at hindi rin sila lalabag sa anumang probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Dapat nga wala na sa isip ng mga kasundaluhan natin yung salitang provoke eh. Kasi yun ang pumipigil sa kanila mga tol. Yun yung nagpapaano sa kanila eh. Parang nakatali sa kanila eh. Baka ma-provoke natin yan, baka ma-provoke. Puro ganun mga tol. Yun ang pumipigil. Kaya hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Kasi yun yung parang tanikala natin eh. Bakit nating iisiping ipoprovoke sila? Eh, samantalang ginagawa lang naman natin yung ating karapatan, 'di ba, sa sovereign rights natin. Saka nakakita ng bansa na natatakot siyang protektahan yung bansa niya o yung soberanya niya kasi natatakot siyang baka i-provoke niya yung mga illegal na pumapasok sa soberanya niya. Sa Pilipinas ka lang makakarinig nun mga tol, 'di ba? Natatakot ang isang bansa na protektahan o depensahan o kumilos ng agresibo habang binabantayan niya yung kanyang nasasakupan kasi 'di ba ang mga Coast Guard natin kaya nga tinawag na Coast Guard guard yan eh. Biruin mo isang guard na lang. Isang guard na lang sa isang establishment. 'Di ba? May pumasok, may mga illegal na pumasok. Oh, paalisin mo yan. Ba't nandirito yan? Bawal sila rito. Eh, sir, baka ma-provoke ko sila eh. Pwede ba yun? 'Di ba? Hindi naman pwedeng gawin ng sabihin ng guard yun. Eh, sige, hayaan lang natin, sir. Baka ma-provoke ko sila eh. Hindi. 'Di ba pag isa kang guard, 'di ba? Isa kang guard, ikaw yung bantay doon sa establishment sa bakuran at may nakita kang mga hindi naman otorisadong pumasok, ang unang-una mong gagawin, harangin mo sila, bakit ka nandirito, anong business mo rito, tas paalisin mo, palabasin mo, 'di ba? Ganun yung ano natin. Hindi yung iisipin mo, teka, tatanungin ko ba sila, baka ma-provoke ko sila, magalit sa akin. 'Di ba? Eh ganun mga tol dapat yung gawain ng ating mga Coast Guard eh. Pag may mga illegal na pumapasok, dapat ginagawa natin yung mga dapat nating gawin. Halimbawa, questionin sila, ire-radio challenge sila, haharangin sila, 'di ba? Paaalisin sila ng puwersahan to the point na talagang puwersahan paalisin sila, 'di ba? Kaso ang iniisip ng ating mga kinauukulan, baka ma-provoke natin sila. 'Di ba? Sa Pilipinas lang 'yan mga tol, sa ibang bansa hindi ganyan. Talagang ipaglalaban nila 'yung soberanya nila. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. At dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nila ang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na nakaground sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tariela na sa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese admiral na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ang PCG na kumprontahin ang malalaking barko ng kanilang maritime militia. Oh, ano sa tingin nyo dun sa pahayag na yun, no? Sabi, ang kayang-kaya daw ng kanilang militia vessels ang ating PCG kasi wala daw kakayanan ng ating PCG na kumprontahin sila. Hindi siguro sa aspetong kakayanan na kayang lumaban, siguro yung lakas ng loob mga tol. Medyo nakikita natin. Ito, base lang naman no, sa ating pagmamatsyag, base lang naman sa ating bilang isang ordinaryong mamamayan lang at lagi tayong nakakapanood ng mga balita. Hindi naman sa hinuhusgahan natin yung ating PCG mga tol at saludo tayo sa kanila. Pero ano sa tingin ninyo, no? Meron nga bang kakayanan ang ating PCG na kumprontahin sila? O lagi tayong nandoon sa baka ma-provoke? No? Baka ma-provoke?
Kasi biruin mo, PCG natin, hinahabol nitong mga to. Nitong mga maritime militia vessels, pero tayo ano lang, sasagot lang tayo sa radio challenge nila ng CCG. Tapos itong maritime militia vessels, isa to sa mga humahabol sa atin kapag meron tayong mga resupply mission. So may kakayanan nga ba ang ating PCG na kumprontahin sila? O ang lagi nating iniisip baka ma-provoke itong mga incheck, no? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Qiping na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Ay, hindi. Yun ang hindi. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang mga PCG vessel na nakadeploy sa South China Sea. Oo, posibleng ganon. No? Hindi armado at kulang ang kakayanan. Pero once na ginalaw nila yan at gumamit sila ng armed attack, mga kapatid, hindi lang basta Pilipinas ang makakalaban nila. Kaya hindi nila gagawin yun. No? Takot din silang gawin yun. Alam nila yun mga tol. Meron tayong Mutual Defense Treaty sa US na sinasabi nga pagka meron ng armed attack o kaya kapag talagang ginalaw nila, ibang usapan na yon mga tol. Yung mga pa-water cannon nila, okay pa yun diba? Pero pag ginamitan na nila ng puwersa, ibang usapan na yun. Diba? At hindi rin papayag yung Navy natin at AFP natin. Kahit sabihin natin talaga yan, nagtitimpi lang. Sabihin natin nagtitimpi lang. Pero mga sabak sanay sa gulo yan, sanay sa gera yan mga tol. 'Di ba? Hindi well experienced ang ating AFP. Kasi lagi silang napapasabak, no? Lalo na sa gawing bahagi ng South, 'di ba? Laging merong bakbakan doon sa Mindanao o kaya sa ibang mga probinsya. May mga kalaban silang rebelde. Kaya well trained lagi yan at saka well experienced lahat ang natin, AFP natin. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinasabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisisihan umano ito ng komunistang bansa. Yun ang sinabi ko kanina. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na naidokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela ng kanilang nabilang at na-detect ng mga Chinese vessel sa ginawa nitong resupply mission ay 16 na maritime militia vessel, 12 Chinese militia vessel, 5 China Coast Guard vessel, at 5 People's Liberation Army Navy vessel. Dami. Sa kabuuan, masasabi nila na mayroong 38 Chinese vessel ang nandoon sa paligid ng Ayungin Shoal, partikular na nung nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit nilinaw ni Tariela na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga PCG vessel. Oo, hindi naman. Sinabi niya na batay sa kanilang ibinigay na presentasyon, mayroon lamang 6 na Chinese Maritime Militia vessel at 5 Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Ito anya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Shoal na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa naging 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit binigyang diin ni Tariela na matagumpay pa rin nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia, at idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personnel ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Ano ba yung tunay na estado ng BRP Sierra Madre? Kahabag-habag, kaawa-awa, 'di ba? Isang nabubulok at kinakalawang na barko doon, 'di ba, sa gitna ng dagat mga tol. At yun lang at outpost natin habang yung ibang mga bansa, yung ibang mas maliliit na bansa nga sa atin nakapagtayo na sila ng isla 'di ba? Tayo hindi natin maisagawa mga tol 'Di ba? Kasi baka ma-provoke natin Laging gano'n mga tol no? Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin, no? Tulad nung sinabi rito sa umpisa, isuko na daw ng Pilipinas o isauli na daw ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China. Inaangkin nila yan mga tol, yung Pag-asa Island. Inaangkin ng China yan. Illegal daw ang mga Pilipinong naninirahan doon. Wow! No? Grabe, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.